King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1501. Pag-atake ng Sacred Land. Sir, ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang Ninth God ay kamakailan ay nakakuha ng isang legacy ng heaven-mending race mula sa Tongtai Zone. Sabi ni God Lord Stellar Aspect sa pananabik. Ang mukha ni Yu Liuping ay nanlamig, ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang hindi nakikitang presyon ay nagsimulang walang pigil na bumuhos sa kanyang katawan. Kung iisipin, siya iyon. Zhao Feng. Nahirapan si Yu Liuping na pigilan ang kanyang pananabik. Ang lahat ng mga pahiwatig ay nagpapahiwatig na ang taong may pinakamalaking koneksyon sa pagkamatay ni Yu Heng ay si Zhao Feng. Ang taong pinakagustong patayin ni Yu Liuping ay si Zhao Feng din. Ang light race ay pansamantalang pinagtutuunan ng kanyang galit. Habang nasa tabi ka ng Heaven Lord, hindi kita kayang patayin, ngunit ngayong naihatid mo na ang iyong sarili sa pintuan ko, ipapalimas kita sa kamatayan. Masama at malamig ang boses ni Yu Liuping. Sir, ayon sa impormasyong nakalap namin, nakuha ni Zhao Feng ang legacy ng Heaven Mending Race mula sa Tongtai Zone at nakatanggap ng makabuluhang pagpapalakas ng lakas. Baka nasa Third Heaven na. Nag-isip si God Lord Stellar Aspect ng ilang saglit bago nagsalita, madilim ang kanyang mga mata. Noong unang nakuha ni Baming Hui si Zhao Feng, nagpakita si Zhao Feng ng hindi kapani-pani walang lakas. Pagkatapos, gumawa si Zhao Feng ng lahat ng uri ng mga kahilingan sa Heaven's Legacy Race Divine Kingdom, na nagpapahintulot sa kanya na dagdagan ang kanyang kapangyarihan, at ngayon, nakakuha siya ng isang legacy ng Heaven Mending Race. Mula dito, hinala ng God Lord Stellar Aspect na ang lakas ni Zhao Feng ay nasa bingit ng pag-abot sa Third Heaven. Oh, tunay na ang Ninth God ay. Si Yu Liuping ay unti-unting kumalma. Bagamat sabik siyang makaganti, hindi niya maalis ang dahilan sa ganoong bagay. Ngayon na si Zhao Feng ay halos kasing lakas ng isang Third Heaven, at dahil kasama siya sa Twilight Valley ng Light Race pati na rin kay Xin Huang, magiging problema ang pakikitungo sa kanya. Higit sa lahat, ang Illusion God Sacred Land ay pagkatapos din ng Ninth God Eye at mahigpit na binabantayan ang Qixing Zone. Kung aatakehin nila ang Divine Kingdom ng Light Race at akitin ang atensyon ng Sacred Land, lalo lang nilang lalalain ang sitwasyon. Sa halip na salakayin ang ating sarili, bakit hindi hayaan ang Sacred Land ang magsilbing taliba? Ungol ni Yu Liuping. Unti-unti, pumikit siya at nagsimulang magkalkula. Wala siyang mahuhulaan tungkol sa Ninth God Eye, ngunit mayroon siyang kapangyarihan na hindi nakikitang impluwensyahan at itulak ang mga paksayon ng Qixing Zone, kabilang ang Sacred Land. Ang Illusion God Sacred Land ay mayroong maraming especially iya sa Qixing Zone. Nahawakan ni Yu Liuping ang Dao of Destiny at nagtagumpay sa banayad na pagtagas ng impormasyon sa isa sa mahahalagang miyembro nito. Sa Illusion God Sacred Land, sa loob ng kanyang pabilog na palasyo, biglang tumayo si God Lord Dreamcaller nang makatanggap ng mensahe. Gusto kong maging ganap na sikreto ang bagay na ito. Huwag sabihin ang bagay na ito sa iba. Matapos ibigay ang utos na ito sa kanyang pinagkakatiwalaang subordinate, nakipag-ugnayan ang God Lord Dreamcaller sa lalaking nakadilaw na damit. Ang lalaking nakasuot ng dilaw ay ang Illusion God Race God Lord na sumunod kay Xin Huang, at siya ay kasalukuyang malapit sa Light Race Divine Kingdom. Mayroong dalawang hindi kilalang God Lord. Ang pagkakatugma ng bloodline sa kanila ay medyo mababa, kaya malamang na ang mga bloodline na ito ay itinanam. Baka miyembro sila ng Heaven's Legacy Race. Nag-message ang lalaking nakadilaw na damit. Nang malaman ito, halos sigurado ang God Lord Dreamcaller na ang Ninth God Eye ay nakatago sa loob ng Light Race Divine Kingdom. Ang Ninth God Eye ay talagang nagtatago sa teritoryo ng Light Race, at mali ang dahilan ni Xin Huang sa pagtulong sa Light Race, dahil ililigtas niya talaga ang Ninth God Eye. Bilang karagdagan, ang pangkat ng Heaven's Legacy Race na nakatago sa loob ng Qixing Zone ay hindi kasing mahina gaya ng inaakala ko. Nagsimulang mag-isip ang God Lord Dreamcaller. Dahil kasali ang Heaven's Legacy Race, kailangan niyang pag-isipang mabuti ang kanyang mga pagpipilian. Para sa gayong mahalagang balita na dumating ng biglaan ay hindi nagkataon. Maaaring itinulak ito ng Heaven's Legacy Race. Hindi nagtagal ay may iba pang mga tao na lumitaw sa bulwagan. Alam mo ang lokasyon ng Ninth God Eye. Maaasahan ba ang impormasyon?
Tanong ng isang violet-haired at bewitching na lalaki na nagpapalabas ng kakaibang aura. Dreamcaller, ipaliwanag ang sitwasyon. Sabi ng medyo matambok na matandang babae na may asul na buhok. Ang iba ay nagsiwalat ng mga pagpapahayag ng pag-asa. Nasaan ang Godlord Nightrain? Tanong ng Godlord Dreamcaller. Si Godlord Nightrain ay isang Third Heaven expert ng mas matandang henerasyon at napakalakas. Lumabas lang siya at naglalakbay hindi pa katagal. Walang pakialam na sabi ng matandang babae. Sige, saka ako mapurol. Ang Ninth God Eye ay matatagpuan sa loob ng Light Race Divine Kingdom, ngunit ang isang Heaven's Legacy Race faction ay maaaring nagtatago sa mga anino. Ang Godlord Dreamcaller ay may walang pakialam na ekspresyon habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa bulwagan. Masyado nilang mababa ang tingin nila sa Illusion God Sacred Land. Ang pangkat ng Heaven's Legacy Race na nakatago sa Thunderstorm Canyon ay nawasak kamakailan. Ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race na nagtatago sa anino ay hindi maaaring maging ganoon kalakas. Nagsimulang magtalakayan ang mga miyembro ng Upper Echelon. Ito ang Qixing Zone, at ang Illusion God Sacred Land ay walang kinatatakutan dito. Gayunpaman, ang Heaven's Legacy Race ay sobrang tuso, kaya kailangan nilang mag-ingat. Makalipas ang mahabang panahon, nakaisip sila ng plano. Dapat ba nating ipaalam sa Maala Nethercloud? Biglang tanong ng nakakulam na lalaki. Magkakaroon ng sapat na oras upang ipaalam sa kamahalan kapag nakumpirma namin na ang Ninth God Eye ay nasa loob talaga ng Light Race Divine Kingdom. Mariing sinabi ng Godlord Dreamcaller. Si God King Nethercloud ang pinakamalakas na eksperto ng Illusion God Sacred Land. Nang malaman na ang Ninth God Eye ay lumitaw sa Tungtay Zone, umalis si God King Nethercloud. Bagamat hindi nila matiyak kung ang Ninth God Eye ay nasa Tungtay Zone, sigurado sila na wala ito sa Qixing Zone, dahil hinanap na nila ang zone sa loob ng maraming taon. Umalis na tayo. Simulan ng palihim na pakilyusan ang ating mga puwersa. Utos ng Godlord Dreamcaller. Maraming miyembro ng Illusion God Sacred Land ang nakatanggap ng isang lihim na mensahe at nagsimulang lumipat. Sa loob ng Light Race Divine Kingdom, nakahinga ng maluwag ang Twilight Valley at ngumiti kay Zhao Feng. Malaki ang naging papel ni Zhao Feng sa pagsira sa mga plano ng Heaven's Legacy Race sa pamamagitan ng pag-seal up ng gap. Ang Twilight Valley ay talagang nag-iisip na umalis sa Qixing Zone para sa isang spell, ngunit kasama si Zhao Feng na narito upang ayusin ang anumang spatial hole, hindi na niya kailangang matakot sa pagsalakay mula sa Heaven's Legacy Race. Ang Twilight Valley ay umupo sa tabi ng Tree of Time at nagsimulang magtanim. Ang pakikipaglaban kay Yu Liuping ay lubhang nakakapagod. Si Zhao Feng ay pumasok din sa maikling panahon ng pag-iisa. Matapos ayusin ang isang spatial hole sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang ilang mga bagong bagay. Nasa tuktok na siya ng First Heaven. Kung may mga bagong insight man siyang nalaman, mas mainam na huminto siya para linangin at pag-isipan ito. Kung magiging maayos ang mga bagay, maaari pa niyang gamitin ang pagkakataon upang maayos na makapasok sa Second Heaven. Sa loob ng Spacetime Robe, ang maliit na pass ang magnanakaw, ang Black Destruction Dragon, at iba pa ay naglilinang din, gamit ang mga mapagkukunang nakuha mula sa Ancient Soulhole Master. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient Soulhole Master ay isang Godlord ng isang 5-star faction, at nakipagsabuatan pa siya sa Heaven's Legacy Race. Siya ay nagmamay-ari ng maraming mapagkukunan. Sa labas ng Light Race Divine Kingdom, nagpa siya si Xin Huang at ang Grand Elder na manatili ng ilang buwan. Kung walang kakaibang nangyari, binalak nilang umalis. Gayunpaman, makalipas ang kalahating buwan, si Xin Huang at ang Grand Elder ay biglang nakaramdam ng ilang malalakas na enerhiya ng mabilis na papalapit. Tumayo silang dalawa at agad na sinabi kay Zhao Feng at Twilight Valley kung ano ang nangyayari. Maya-maya ay lumitaw ang isang grupo, lumulutang sa hangin. Mga mabuting ginoo mula sa Illusion God Sacred Land, bakit kayo nagpunta rito? Lumapit si Xin Huang at nagtanong. Pero naramdaman na niya na may mali. Malamang na natutunan ng Illusion God Sacred Land ang tungkol sa Ninth God Eye. Marahil nang bumisita si Zhao Feng sa Giant God Hall, napansin na ng mga especially iyan ng Illusion God Sacred Land. Xin Huang,
Tinago mo talaga ang mga bagay mula sa Sacred Land at lihim kang nakikipagsabwatan sa Ninth God Eye. Ang Godlord Dreamcaller ay may malungkot na ekspresyon habang siya ay sumisigaw. Sa paggawa nito, magdadala ka ng kalamidad sa Giant God Hall, sa buong Chishing Zone. Sabi ng matandang babae na may kulay asul na buhok. Makipagtulungan sa amin upang makuha ang Ninth God Eye at ang Sacred Land ay hindi na itutuloy ang bagay na ito. Sabi ng nakakulam na lalaki sa boses na pambabae. Ang Illusion God Sacred Land ay naglantad ng lahat at nagpalabas ng isang kahanga-hangang aura. Sa tatlong tagapagsalita, ang Godlord Dreamcaller at ang asul na buhok na matandang babae ay Third Heaven Godlords, pangalawa sa autoridad sa Sacred Land lamang sa God King Nethercloud. Ang nakakabighaning lalaki ay isang peak Second Heaven, ngunit dahil kaya niyang tumayo sa tabi ng dalawang Third Heaven Godlord na ito, hindi mababawasan ang kanyang lakas. Nagulat si Xin Huang at Grand Elder sa matinding pressure na pinakawalan ng Godlords of the Illusion God Sacred Land. Godlord Dreamcaller, nang makita ang nag-aalanggan na mga tingin sa mga mata ni Xin Huang at ng Grand Elder, alam na ang Ninth God Eye ay nasa loob ng Light Race Divine Kingdom. Pumili ka, Xin Huang. Ang kapalaran ng Giant God Hall ay lubos na umaasa sa iyong desisyon. Malamig na nagsalita si Godlord Dreamcaller, ibang-iba ang ugali niya sa passion na ipinakita niya noon sa Giant God Hall. Ang mga ekspresyon ni Xin Huang at ng Grand Elder ay lumabo. Ang Illusion God Sacred Land ay ganap na mapurol, kahit na ginagamit ang Giant God Hall upang banta sila. Sa sandaling ito, swish! Isang spatial vortex ang lumitaw malapit kay Xin Huang at sa Grand Elder. Pumasok ka. Tumawag si Xin Huang, at siya at ang Grand Elder ay pumasok sa Light Race Divine Kingdom. Ginamit niya ang kanyang mga aksyon upang ipahiwatig ang kanyang pinili. Napakagaling, Xin Huang. Pagsisisihan mo ang pinili mo. Malamig at malubha ang mga mata ni Godlord Dreamcaller. Hindi niya inaasahan na gagawa si Xin Huang ng ganitong uri ng pagpili. Samantala, sa loob ng Light Race Divine Kingdom, si Xin Huang at ang Grand Elder ay lumitaw sa ipinagbabawal na lupain ng Light Race. Brother Zhao, nagkasala sa iyo ang Giant God Hall. Napabuntong hininga si Xin Huang. Kung wala ang tulong ni Zhao Feng, hindi kailanman magagawa ng Giant God Hall na iset up ang sarili nito. Kaya, mas pinili ni Xin Huang na makaranas ng krisis ang Giant God Hall kaysa isuko si Zhao Feng. Bukod dito, ang pag-uugali ng Illusion God Sacred Land ay nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan. Sa sandaling magdesisyon siya, nagmensahe siya sa lahat sa Giant God Hall, na sinasabi sa kanila na lumipat sa Divine Kingdom at maghandang umalis. Hindi yan sigurado. Maaaring ang Heaven's Legacy Race ang nasa likod nito. Kalmado ang ekspresyon ni Zhao Feng, at hindi siya nagsisi. Inakala niya na malamang na ang Heaven's Legacy Race ang unang umatake kapag napagtanto niya ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit sa halip, dumating ang Illusion God Sacred Land. At saka, hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon ngayon. Napakadali para kay Zhao Feng na umalis sa lugar na ito. Ngunit si Xin Huang at ang mga miyembro ng Light Race ay magdurusa sa kanyang lugar. Bukod doon, ang Giant God Hall ay nangangailangan ng oras upang lumipat. Relax. Kakailanganin nila ng ilang oras bago sila makapasok. Sabi ng Twilight Valley. Ang Light Race Divine Kingdom ay nasa napakataas na antas, at ang Illusion God Sacred Land ay tila hindi nagpadala ng God King nito. At bukod pa riyan, may kakayahan si Zhao Feng na ayusin ang mga sukat. Sa madaling salita, ang sitwasyon ay hindi kasing sama ng tila. Lahat, mangyaring tulungan ang iyong sarili sa mga mapagkukunan ng Light Race Divine Kingdom. Bukas palad na sabi ng Twilight Valley. Ngunit sa totoo lang, si Zhao Feng, Xin Huang, at ang Grand Elder lang iyon. Bagamat makapangyarihan ang Sacred Land, ang kanilang sariling panig ay hindi mahina. Maaari nilang gamitin ang oras na ito upang madagdagan ang kanilang lakas at paglilinang, na ginagawa silang mas may kakayahang harapin ang anumang uri ng panganib. Si Zhao Feng ay pumasok sa Dream Divine Kingdom at ginamit ang kanyang sariling autoridad para palawakin ang kanyang subordinate faction. Maraming karera mula sa top 50, at maging sa top 20, sa loob ng Ancient Dream Realm, at medyo marami rin ang Godlords. Sa sandaling ito,
Boom! Bang! Crash! Nagsimulang umalangaw-ngaw ang napakalaking boom sa Light Race Divine Kingdom. Sinimulan na ng Illusion God Sacred Land ang pag-atake nito. Sa labas, maraming Ancient God ng Illusion God Sacred Land at 7 o 8 First Heaven at Second Heaven God Lords ang umaatake sa Light Race Divine Kingdom. Ang God Lord Dreamcaller at ang kanyang mga kapwa-leader ay nag-hover sa ere, na hindi pa nakakasali sa labanan. Sa gilid, ilang array masters ang naglalatag ng mga offensive array. Gaano katagal bago masira? Mahinahong tanong ni God Lord Dreamcaller. Ang Divine Kingdom na ito ay napakahirap, at mayroon din itong may-ari. Aabutin ng halos kalahating buwan. Sagot ng isang array master. Masyadong mahaba ang kalahating buwan. Ang God Lord Dreamcaller ay umungol at pagkatapos ay umabant. Sumunod malapit sa likuran ang may asol na buhok na matandang babae. Biglang inatake ng 2 Third Heaven God Lords ang Light Race Divine Kingdom. Sa isang iglap, nagsimulang manginig at umindayog ang mundo sa paligid ng Light Race Divine Kingdom. King of Gods, Kabanata 15:02. Patuloy na pagbabago. Ang lahat sa loob ng Light Race Divine Kingdom ay nakaramdam ng panginginig ng mundo, at ang kanilang mga isipan ay naging hindi mapakali. Alam na alam nila ang kapangyarihan ng Sacred Land. 2 Third Heaven God Lords ang namumuno sa grupo, at mayroong 8 First at Second Heaven God Lords, at marami pang Half-Step God Lord at top-class na Ancient God. Ngunit hindi ito ang kabuuan ng lakas ng Sacred Land, ang mga puwersa lamang na maaari nilang tipunin sa maikling panahon na magagamit. May mga miyembro din na naiwan para bantayan ang Illusion God Sacred Land, at ang God King Nethercloud ng Illusion God Sacred Land ay hindi rin nagpakita. Natatakot ako na ang Divine Kingdom ay mapapasok sa loob ng hindi bababa sa 10 araw. Twilight Valley ang pinakamalinaw tungkol sa sitwasyon ng Light Race Divine Kingdom. Kahit na sa impluwensya ng kanyang time law, ang 10 araw ay 1,000 ilang araw lamang ng paglilinang, isang tunay na maikling panahon para sa isang God Lord. Sa panahong ito, ibinaon ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa Primal Chaos Scripture, na nililinang ang enerhiya ng Primal Chaos. Kamakailan lamang ay nakakuha siya ng pangunahing pag-unawa sa enerhiya ng Primal Chaos, at mayroon pa ring ilang agwat sa pagitan ng kanyang enerhiya ng Primal Chaos at ng Beiming Hui. Bukod doon, mayroon siyang bahagi ng kanyang isip na pag-aralan ang Dream God Eye. Ang ipinagtataka niya ay ang Dream God Eye ay mas malakas na ngayon kaysa noong una itong nag-evolve, na para bang nasa proseso pa ito ng pag-evolve. Siyempre, maaaring ito ay ilang maling akala mula kay Zhao Feng. Marahil ay dahil hindi lang niya naintindihan ang kanyang God Spiritual Eye noong una itong nag-evolve at unti-unting nagiging bihasa dito. Pagkatapos ng lahat, lohikal na pagsasalita, ang isang God Eye ay kasing taas ng makukuha ng isa. Mabilis na lumipas ang 10 araw. Ang mga pagsabog at panginginig ng boses ay hindi kailanman tumitigil. Papasok na sila sa wakas, kaya buksan na lang natin sila ng pasukan. Biglang sabi ni Zhao Feng. Nagulat ang iba. Habang ang pagbubukas ng pasukan para sa kalaban ay parang walang katotohanan, tama si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, papasukin ng Sacred Land ang Divine Kingdom sa kalaunan, kaya mas mabuting pasukin sila para maiwasan ang anumang karagdagang pinsala sa Divine Kingdom. Sige. Tumanggo si Twilight Valley. Sa labas, ang mga miyembro ng Sacred Land na umaatake sa Divine Kingdom ay biglang nakaramdam ng mga alon ng enerhiya ng Space Law. His. Ang punto na kanilang inaatake ay biglang napunit sa sarili nitong, na nagpapakita ng isang puwang. Sa pamamagitan ng puwang na ito, makikita nila ang tanawin ng Divine Kingdom. Sila talaga ang nagbukas ng Divine Kingdom sa kanilang sarili. Mag-ingat sa isang bitag. Nagningning ang malabo na mga mata ng matandang babae na may asol na buhok. Humanda ka sa loob. Naisip din ni God Lord Dreamcaller ang posibilidad na ito, ngunit dahil ang Divine Kingdom ay nagbukas ng mag-isa, hindi sila maaaring pumasok. Hanggat sila ay maingat, mayroon silang sapat na lakas upang durugan ang oposisyon. Oo, ang mga miyembro ng Illusion God Sacred Land ay naghanda upang bumuo ng mga array. Ito ang tanging paraan upang sila ay manatiling kapaki-pakinabang sa susunod na labanan.
Hindi nagtagal bago natapos ang lahat ng puwersa ng Illusion God Sacred Land sa paghahanda at pagpasok sa Light Race Divine Kingdom. Tumigil ka. Ngunit hindi pa sila umabant nang biglang inutusan sila ng Godlord Dreamcaller na huminto. Sa di kalayuan, ang makapal na Heaven-Earth Yuan Chi ay kumukurot, na tinatakpan ang lugar sa napakakapal na fog na kahit na ang divine sense ng isang Third Heaven Godlord ay lubhang limitado. Malinaw na ito ang gawain ng controller ng Divine Kingdom. Baka may tambangan sa loob. Ang Godlord Dreamcaller ay tumawag. Kailangan nilang maging maingat sa isang kaaway na Divine Kingdom. Hayaan mo akong pumunta at tingnan kung anong uri ng scheme ang niluluto nila. Nag-volunteer ang lalaking nakakabighani. Okay. Tumango si Godlord Dreamcaller. Ang nakakabighaning lalaki ay isang makapangyarihang peak second heaven, at ang kanyang kahusayan sa illusion daw ay higit pa sa kanya. Bilang karagdagan, ang lalaki ay mayroon ding isang lihim na kasanayan na ginawa siyang perpektong pagpipilian para sa taliba. Hindi nagtagal, pinangunahan ng nakakabighaning lalaki ang apat na First Heaven Godlords patungo sa fog. Sa sandaling ito, si Xin Huang, ang Grand Elder, Godlord Cheng Yun, at ilang half-step na Godlord Light Race na mga inapo ay lumabas mula sa fog. Xin Huang, hindi ko alam kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob na manggahas at salungatin ang isang sacred land. Ngumuso ang nakakabighaning lalaki. Whoosh! Umakyat siya para makipaglaban kay Xin Huang. Hindi nagtagal ay nasangkot sa labanan ang dalawang partido. Sa isang iglap, lahat ng uri ng enerhiya ay bumaril sa buong mundo. Ang lupa ay gumuho at dumaing habang ang mga hangin ay umuungol at ang mga ulap ay umuungol. Xin Huang, ngayon, tatapusin ko ang iyong buhay. Ang nakakabighaning lalaki ay sumigaw, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay naging ethereal, nagniningning na may isang bahaghari ng mga kulay. Sa kabilang panig, inactivate ni Xin Huang ang kanyang giant god race na bloodline, naging isang 10,000 talampakan na higanti na naglabas ng matinding pressure. Ngunit sa usapin ng bloodline, ang illusion god race ay talagang mas mataas ng kaunti kaysa sa giant god race, at sa mga tuntunin ng personal na lakas at cultivation, ang nakakabighaning lalaki ay mas malakas pa rin kaysa kay Xin Huang. Sa totoo lang, si Xin Huang ang natatakot sa lalaking nakakabighani. Sa fog sa likod niya, hindi umatake si Zhao Feng, patuloy na nagmamasid sa larangan ng digmaan. Siya ang Ninth God Eye. Kapag siya ay nagpakita, ang Illusion God Sacred Land ay tatawagan ang lahat ng puwersa nito para umatake. Bagaman mas mahina ang puwersa ni Xin Huang, sa Light Race Divine Kingdom, pinapaboran sila ng terrain. Si Zhao Feng ay hindi nag-aalala. Ang Twilight Valley ay nasa gitna ng Divine Kingdom, na kinokontrol ang buong sitwasyon. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang Heaven-Earth Yuan Chi ay dumaloy sa katawan ng mga miyembro sa kanilang panig, at mas madali para sa kanila na gamitin ang enerhiya ng mundo. Samantala, hamina ang kalaban sa lahat ng aspeto. Habang tumatagal ang labanang ito, mas pinapaboran nito ang panig ni Zhao Feng. Mamatay. Gumawa ng silver fan ang nakakabighaning lalaki. Kumakaway ito, nagpakawala siya ng umuungol na silver unos. Ang pilak na unos na ito ay pumukaw sa pilak na liwanag ng bituin, na kumakalat palabas na parang ulap ng pulbos. Ito ay illusion daw energy. Habang hinawakan ni Xin Huang ang silver starlight na ito, naramdaman niya kaagad na tumagos ito sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang halaga ng pilak na liwanag ng bituin na tumagos sa kanyang kaluluwa ay maliit kung ikukumpara sa kanyang mga kasama. Ang kanilang soul intents ay pansamantalang nabalisa sa kapangyarihang ito, at nagsimulang lumitaw ang mga abnormalidad sa kanilang mga aksyon. Kahit na sa tulong ng Twilight Valley, dahan-dahan silang napaatras. Habang ang Giant God Race at Light Race ay itinulak pabalik, medyo marami sa kanila ang nasugatan, isa na rito ay si Xin Huang. Kung tutuusin, kaharap niya ang isang kaaway na nalampasan siya sa bawat aspeto. Binabantayan din ng nakakulam na lalaki ang pangkalahatang kalagayan ng labanan. Sa likuran, ang ibang puwersa ng Illusion God Sacred Land ay hindi maiwasang mapangiti. Hindi masama. Nauunawaan niya kung paano bantayan ang pangkalahatang kalagayan ng labanan at tiyaking mananatili ito sa ilalim ng kanyang kontrol.
Ang mga labi ni Godlord Dreamcaller ay gamulong sa isang makapidyo hiningang ngiti. Sa kasalukuyan, lumalaban sila sa lantad habang ang kanilang kalaban ay nanatili sa anino. Ang kailangang gawin ng Illusion God Sacred Land ay sirain ang mga plano ng kanilang kaaway habang binabayaran ang pinakamaliit na presyo. Sa loob ng ulap, Senior Twilight Valley, maghanda para sa counterattack. Ngumiti si Zhao Feng. Bago buksan ang Light Race Divine Kingdom, lahat sila ay nag-usap at nagplano ng isang diskarte. Buzz. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagsimulang tumibok ng eye intent, isang panaginip na liwanag na sumisikat. Kasabay nito, ang isang marka sa mga kaluluwa ng lahat ng mga mandirigma sa kanilang panig ay nagsimulang kumislap. Ito ang simbolo ng God Eye na inilagay ni Zhao Feng sa kanilang lahat. Isang kaluluwang enerhiya na maaaring sirain ang lahat ng sumabog mula sa mga marka ng God Eye na ito. Sa sandaling lumitaw ang soul energy na ito, ang pilak na liwanag ng bituin na tumagos sa kanilang mga kaluluwa ay agad na nawala, na nagpapahintulot sa kanilang soul intent na makabawi. Kasabay nito, biglang nagbago ang mundo, at ang presyon sa panig ng kaaway ay biglang tumaas. Ang timbang at space-time na enerhiya ay bumaba sa kanilang mga katawan, na nagtulak sa kanilang mga paglilinang kahit na mas mababa. Ito ang Light Race Divine Kingdom. Sa Twilight Valley dito, kaya niyang baguhin ang buong mundo at kontrolin ang oras at espasyo. Counterattack. Sigaw ni Xin Wuang. Naningkit ang mga mata ng lahat. Pinalakas ng enerhiya ng mundo, umatake sila ng may mas malaking lakas. Ang mga puwersa ng Illusion God Sacred Land ay nahuli sa mga biglaang pangyayaring ito. Nagawa ni Xin Wuang na makalaban sa nakakabighaning lalaki. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang pressure sa panig ng kaaway. Ang biglaang pagbaligtad na ito ay naging sanhi ng pagniwi ng puwersa ng Illusion God Sacred Land. Panahon na para gumawa ng trabaho ang matandang katawan na ito. Biglang nagsalita ang matandang babae na asol ang buhok. Buzz. Kumaway siya ng kamay, naghagis ng isang hanay na matagal nang inihanda. Sa gitna ng hanay na ito ay isang gininto ang jade na tel ang sutla. Kapag na-activate na ang array, nagsimulang tumagos ang malakas na enerhiya ng law sa dimensyon. Tuwang-tuwa ang nakakabighaning lalaki. Anong nangyayari? Ang boost mula sa dimensyon ay humina. May kakaibang napansin si Xin Wuang. Ang iba ay nasa parehong sitwasyon. Ang pagpapalakas ng kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng Light Race Divine Kingdom ay humina, pati na rin ang presyon sa kaaway. Ang Illusion God Sacred Land ay naglatag ng isang espesyal na hanay na nakakaapekto sa aking kontrol sa Light Race Divine Kingdom. Umalangaw sa isipan ni Xin Wuang, Zhao Feng, at ng iba pa ang boses ng Twilight Valley. Siyempre, ang espesyal na hanay na ito ay makakaapekto lamang sa isang limitadong lugar, hindi sa buong Divine Kingdom, ngunit ang lugar na ito ay sapat na upang masakop ang lugar ng labanan. Mukhang ang Illusion God Sacred Land ay dumating na napakahanda. Bulong ni Zhao Feng. Kahit na ang asol na buhok na matandang babae ng Illusion God Sacred Land ay hindi pa nakikibahagi sa labanan, gumanap siya ng katulad na papel bilang Twilight Valley, na nakaimpluwensya sa labanan sa pamamagitan ng pag-apekto sa mundo. Ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang mga mata sa gininto ang jade na tel ang sutla sa gitna ng hanay. Iyon ay isang fragment ng Space Ancestral Artifact. Nagningning ang mga mata ni Zhao Feng. Sa loob ng space-time robe, nanginig ang fragment ng Space Ancestral Artifact ni Zhao Feng. Malinaw na ang dalawang fragment na ito ay kabilang sa parehong Ancestral Artifact. Sa oras na ito, maraming figure ang lumulutang sa labas ng Light Race Divine Kingdom. Sir, kailan tayo lulusob? Nag-message ang Godlord Stellar Aspect. Nakapikit ang mga mata ni Yu Liuping habang siya ay nagkalkula at nanghuhula. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagsalita na rin siya. Walang nagmamadali. Kakasimula pa lang nilang mag-away. Wala sa alinmang panig ang nakakonsumo ng maraming kapangyarihan. Sir, kung hindi natin ipapaalam sa Heaven Lord, hindi ba? May isa pang pag-aalala ang nasa isip ng Godlord Stellar Aspect. Ang pinuno ng Heaven's Legacy Race ay ang Heaven's Legacy Race Heaven Lord, at kahit na natuklasan na nila ngayon ang Ninth God Eye, hindi nila ito iniulat. Ang plano ng Heaven Lord sa orihinal ay hindi kasama ang Ninth God Eye.
Ang paglitaw ng Ninth God Eye ay nagkataon lamang. Kahit nawala ang Ninth God Eye, tiwala ako na magtagumpay pa rin ang Heaven Lord. Mahinahong sabi ni Yu Liuping. Bago ang pagpapakita ng Ninth God Eye, ang Heaven's Legacy Race ay nakarating na sa mga huling yugto ng plano nito. Siyempre, pangunahing gusto niyang patayin si Zhao Feng upang ipaghiganti ang kanyang apo. Kung nalaman ng Heaven Lord ang tungkol sa bagay na ito, malamang nahuhulihin niya si Zhao Feng, hindi papatayin. Sa kabaligtaran, ang Ninth God Eye na ito ay isang napakalaking variable. Kung hindi natin ito magagamit para sa ating sarili, mas mabuting paksain ito upang hindi maimpluwensyahan ang ating plano. Kung darating ang Heaven Lord na nagtatanong, pananagutan ko ang lahat. Dagdag ni Yu Liuping. Bahagyang gumaan ang loob ng God Lord stellar aspect nang marinig ito ni Yu Liuping. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Yu Liuping na may matinding liwanag. Ang Illusion God Sacred Land ay magsisimula na sa susunod na yugto ng pag-atake nito. King of Gods, Kabanata 1503. Ang nakakatakot na Ninth God Eye. Sa loob ng Light Race Divine Kingdom, kumilos ang asol na buhok na matandang babae, na muling binaligtad ang takbo ng labanan. Nakabawi na ang mga puwersa ng Sacred Land at nagsimula ng counterattack. Ngunit ito ay simula lamang. Kayong lahat, pumasok sa labanan. Lumingon si Godlord Dreamcaller sa maraming half-step Godlord at top-class Ancient God sa kanyang tabi. Nasa kanilang mga arrays na sila. Kung sabay silang umatake, makakapaglabas sila ng kahanga-hangang kapangyarihan. Kaboom! Ilang dosenang miyembro ang nagpatakbo ng tatlong malalaking hanay sa paglipat patungo sa larangan ng digmaan. Ang bawat hanay ay mayroong 7 o 8 eksperto sa antas na Sub-Godlord. Nang magtulungan silang ilabas ang kapangyarihan ng array, medyo mas malakas sila kaysa sa isang First Heaven Godlord. Nangangahulugan din ito na ang mga ekspertong ito na pumapasok sa larangan ay parang tatlong nangungunang First Heaven Godlord na sumali sa labanan. Ang lakas na ito ay sapat na upang agad na palawakin ang bentahe ng Sacred Land at pahintulutan itong durugan ang kalaban nito. Hayaan mo akong tingnan kung anong mga galaw mo. Nakatuon sa unahan ang magagandang mata ni Godlord Dreamcaller. Pinasok niya ang mga Ancient God na ito at kalahating hakbang na mga Godlord sa labanan upang pilitin ang kanyang kalaban na kumilos. Bagamat malakas ang Sacred Land, teritoryo ito ng kaaway at hindi sila maaaring maging pabaya. Hindi minamaliit ng Godlord Dreamcaller ang kanyang kalaban at napakaingat sa labanang ito. Hindi nataranta ang Giant God Race at Light Race nang makita ang tatlong hanay na ito na papalapit sa larangan ng digmaan. Sa ulap sa likod nila, ngumiti si Zhao Feng. Ikaw na ang pumasok sa field. Whoosh! 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 Kumalas ang kanyang space-time robe, kung saan lumitaw ang kanyang tatlong clone. Sa oras na ito, sina Zhao Kong, Zhao Wang, at Zhao Wan ay pawang mga First Heaven Godlords. Si Zhao Wang at Zhao Wan ay kamakailan lamang na pumasok at hindi pa lumahok sa isang malaking labanan. Ito ang perpektong pagkakataon para magalit sila. Swish! Sumakay ang tatlo mula sa fog upang suportahan ang Light Race at Giant God Race. Itong tatlo ay lumilitaw na nalilito ang lalaking nakakulam. Ang tatlong ito ay wala sa kanilang mga intelligence report. Sa sandaling ito, ginamit ng tatlong clone ni Zhao Feng ang mga kakayahan ng kanilang eye bloodlines. Extreme Space Blade. Death Spear. Sword of Piercing Metal. Ang tatlong clone ay bumuo ng makapangyarihang eye bloodline techniques at inatake ang tatlong pormasayon na ipinadala ng Sacred Land. Lahat sila ay mga inapo ng God Eye. Naalarma ang lalaking nakakulam. Inakala pa niya na ang tatlong ito ay maaaring mula sa isang paksayon ng mga inapo ng God Eye, ngunit kailan kaya magkakaroon ng panahon ng Giant God Race o Light Race para magkaroon ng relasyon sa ganoong paksayon? Mayroon ba talaga silang mga kakampi na ganito? Hindi rin inaasahan ng Godlord Dreamcaller na ang kanyang kalaban ay sasalungat sa ganoong paraan. Ang mga descendants of the Eight Great God Eyes ay karaniwang may manipis na mga bloodline, na ginagawa silang mas mahina kaysa sa mga inapo ng bloodline ng Illusion God Race. Gayunpaman, ang tatlong ito ay medyo mabigat, lalo na si Zhao Kong. Siya ang unang naging Godlord, at ang kanyang quasi-God Eye level na Eyes of Spacetime ay naglagay sa kanya na mas mataas kaysa sa iba.
At ang kanilang mga kalaban ay mga grupo lamang ng mga ancient god at kalahating hakbang na mga godlord na nagtipon sa hanay. Ang hindi inaasahang hakbang na ito mula sa kanyang kalaban ay naging mas maingat sa Godlord Dreamcaller, at nagpasya siyang maghintay at tingnan bago siya magbigay ng isa pang utos. Boom! Bang! Crash! Ang tatlong inapo ng God Eye ay bawat isa ay may pinakamataas na kalidad na divine artifact, at sa kanilang mataas na antas ng Eye Bloodline Technique, hindi nagtagal ay nakuha nila ang kalamangan. Ang array ng Illusion God Race Ancient Gods at Half-Step Godlords ay paulit-ulit na itinulak pabalik. Nagkaroon pa si Zhao Kong ng oras na paminsan-minsan ay atakihin ang nakakabighani na lalaki at pigilan si Xin Wuang. Twilight Valley, na kumokontrol pa rin sa Tree of Time, ay hindi napigil ang sumigaw. Mabuti. Sa totoo lang, maaari niyang pakilyusan ang antas ng kapangyarihan ng God Lord Divine Kingdom para sumali sa labanan, ngunit maabala nito ang kanyang sarili, na magiging sanhi ng pagkawala niya sa pakikibaka sa matandang babae na may asul na buhok. Ito ay para sa pinakamahusay kung kaya ni Zhao Feng ang mga plano ng kaaway sa kanyang sarili. Break. Isinaaktibo ni Zhao Kong ang kanyang pinakamataas na kalidad na divine artifact at ang kanyang Eyes of Space-Time, na bumubuo ng napakahaba at balingkinitang talam ng pilak. Whoosh! Bang! Sa sandaling lumitaw ang talam, tumagos ito sa kalawakan at agad na tumama sa isang hanay ng mga kalaban at nagkawatak-watek. Ang mga taong kumokontrol sa hanay ay agad na namutla, nagsusuka ng dugo habang nagmamadali silang umatras. Kung wala ang porma sayon, natural na wala silang lakas para labanan si Zhao Kong. Patayin. Ang gwapong mukha ni Zhao Kong ay malamig, at ang kanyang mata ay pumipintig ng enerhiya. Isang maliit na talom ng space ang lumipad sa himpapawid. Kapla Ash. Isang rank 9 ancient god ang agad na pinatay ng isa sa mga blades na ito, na hindi nakayanan ang anumang pagtutol. Sa kabilang panig, sina Zhao Wan at Zhao Wang ay nangingibabaw din sa kanilang mga kalaban. Hindi magtatagal hanggang sa masira din nila ang mga arrays na sumasalungat sa kanila. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubos na pabor sa light race, ngunit wala sa kanila ang tila napakasaya. Ang susunod na bahagi ay hindi magiging ganoon kadaling harapin. Ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang focus sa Godlord Dreamcaller. Ang Sacred Land ay mayroon pa ring Third Heaven God Lord Dreamcaller na naghihintay sa mga pakpak, at sa tabi niya ay mayroon pa ring 3 Second Heavens at isang First Heaven. Ang puwersa ng God Lord ito ay higit na nahihigitan ng Light Race Divine Kingdom. Maaaring pigilan ni Zhao Feng ang God Lord Dreamcaller, ngunit wala siyang magagawa laban sa ibang God Lords ng Illusion God Sacred Land. Kaya, hindi pa rin makagalaw si Zhao Feng nang walang ingat. Kailangan niyang mapagod ng kaunti pa ang kanyang kalaban. Kapag nakaalis na siya, malamang napakilyusan ng kaaway ang buong puwersa nito. Sa sandaling ito, boom! Ang lalaking nakasuot ng dilaw sa bahagi ng Sacred Land ay biglang sumugod upang salakayin si Zhao Kong. Itinaas niya ang kanyang mga palad, nagpaputok ng ilang madilim na dilaw na palad ng enerhiya na Some Iris sa mga pag-atake ni Zhao Kong. Sir, salamat sa pagligtas sa amin. Ang natitirang 4 na kalahating hakbang at mga ancient god ay napuno ng pasasalamat habang nagmamadali silang umatras. Kung maglakas loob si Sir na makialam sa mga gawain ng Illusion God Sacred Land, hindi tayo magiging magalang. Sigaw ng lalaking nakadilaw na damit habang marahas niyang sinasalakay si Zhao Kong. Ang madilim na dilaw na mga palad ng enerhiya ay dumagundong pasulong, at sa tuwing madudurog ang mga palad na ito, sila ay magiging isang madilim na dilaw na fog na pumupuno sa lugar. Illusion Heaven Prison. Biglang bumuo ng spell ang lalaking nakadilaw na damit. Ang madilim na dilaw na fog ay agad na nasa ilalim ng kanyang kontrol at nagsimulang mag-converge kay Zhao Kong. Swish! Naramdaman ni Zhao Kong na may mali at sinubukan niyang umiwas, ngunit huli na. Parami ng parami ang fog na nakakabit kay Zhao Kong. Ang enerhiya ng illusion daw sa loob ay nakakaapekto sa kanyang mindset. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na soul intent ang lumabas sa katawan ni Zhao Kong. Ang soul intent na ito ay likas kay Zhao Feng. Swish! Sa espiritual, hindi mabilang na mga kidlat ang umatake sa dilaw na fog, na pinawi ito. Ano? Agad na umatras ang lalaking nakasuot ng dilaw, nakaramdam ng panganib mula sa soul intent na ito.
Ngunit sa parehong oras, siya ay galit na ang kanyang pag-atake ay nasira. Kung hindi, napatay niya sana si Zhao Kong. Soul intent na naman yan. Ngunit ang taong iyon na nagtatago sa likuran ay hindi nakikibahagi sa labanan. Ang layunin ba nila ay ilabas ang labanan? Nagdilim ang ekspresyon ng Godlord Dreamcaller, at pagkatapos ay sumigaw siya. Marami ka, pumasok ka dyan. Muli siyang nagutos ng malawakang pag-atake. Gusto niyang makita kung anong plano ang mga kalaban niya sa pagkakataong ito. Kasabay nito, nagsimulang kumislap ang mga mata ng dalawang Second Heaven Godlords at isang Pick First Heaven Godlord sa gilid ng Godlord Dreamcaller. Sa wakas oras na ba para magsikap ng kaunting lakas? Ngumiti ang matandang babae na may asol na buhok. Maliban sa Godlord Dreamcaller, lahat ng iba pang miyembro ng Illusion God Sacred Land ay ipinadala sa away. Ang malakas na puwersang ito ay higit pa sa kayang harapin ng puwersa ng Light Race Divine Kingdom. Ang tanging pagpipilian ay ang umatras. Sa loob ng ulap, nakita na ba niya ako? Iniisip ni Zhao Fang. Sa simula pa lang, sinubukan na niyang ilabas ang labanan at pagod ang kalaban. Pagkatapos ng lahat, ito ang Light Race Divine Kingdom, kaya ang kanyang sariling mga puwersa ay maaaring makabawi ng mas mabilis. Ngunit nakita ng Godlord Dreamcaller ang planong ito at naglunsad ng malakas na pag-atake. Kung hindi nakikialam si Zhao Fang ngayon, maaari lamang silang umatras. Sa pangkalahatan, mas malakas ang puwersa ng kalaban. Umatras. Biglang tumawag si Zhao Fang. Ang Giant God Race, Light Race, at ang mga clone ni Zhao Fang ay naglagay ng nakakatakot na ekspresyon at nagsimulang tumakas. Iyon lang ba? Napangiti si Godlord Dreamcaller. Akala niya ay magkakaroon pa sila ng ilang trump card, ngunit sa huli, umatras lang sila. Pagkatapos nila, huwag mong pabayaan kahit isa. Sigaw ni Godlord Dreamcaller. Ang maraming mga eksperto ng Illusion God Sacred Land ay nagsimulang humabol. Ngunit ang Godlord Dreamcaller ay nanatili sa likuran, pinagmamasdan ang buong larangan ng digmaan, handang tumugon sa anumang hindi kilalang mga variable. Whoosh! 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 Si Xin Huang, ang Grand Elder, ang Godlord Cheng Yun, at ang iba pa ay umatras lahat sa makapal na ulap. Ang mga puwersa ng Illusion God Sacred Land ay dumating sa pagtugis. Hayaan mo ako. Biglang sumugod si Zhao Fang. Sa harap ng napakalaking puwersa ng kaaway na ito, ang tanging pagpipilian niya ay ang personal na makialam o umatras, ngunit hindi maaaring umatras si Zhao Fang. Ito ay isang paraan lamang upang lituhin ang kanyang kaaway. Ang kanyang tunay na pinili ay ang sumugod. At kinailangan ni Zhao Fang na mahuli ang kanyang kalaban at bigyan sila ng matinding suntok, na lumiit sa puwang sa lakas. Kaya hindi napigilan ni Zhao Fang. Dreamification. Ang origin energy sa kaliwang mata ni Zhao Fang ay tumalsik, ang panaginip na ambon ay bumubulusok sa nakapaligid na rehiyon. Ang Ninth God ay, Zhao Fang. Ang nakakabighaning lalaki, si Godlord Dreamcaller, at lahat ng iba pa ay nagulat na tumawag. Ang layunin nila sa operasyong ito ay walang iba kundi ang Ninth God Eye, at ngayon, sa wakas ay lumitaw na ito. Ngunit ito ay masyadong biglaan. Umatras. Naramdaman ni Godlord Dreamcaller na may mali at agad na sumigaw. Pero medyo late pa rin dumating. Buzz. Lahat ng bagay sa paligid ng Zhao Fang para sa isang tiyak na distansya ay natatakpan ng parang panaginip na mga kulay. Sa sandaling ito, ang kalagayan ng lahat ay biglang bumagsak, at lahat sila ay hindi maipaliwanag na parang nasa panganib. Maging ang mga miyembro ng Light Race at Giant God Race ay nagkaroon ng ganitong sensasyon. Patayin. Iniabot ni Zhao Fang ang isang kamay, ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay bumubuhos sa isang tiyak na pag-iisip. Isang kakaibang enerhiya ang bumaba sa mundo. Whoosh! Ang katawan ng isang First Heaven Godlord ng Illusion God Sacred Land ay hindi maipaliwanag na naglaho. Kasabay nito, ang isang Second Heaven Godlord sa tabi niya ay naging malabo at malabo. Hindi. Sinubukan ng Second Heaven Godlord ang kanyang makakaya na labanan, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang bunga. Whoosh! Nawala rin ang kanyang katawan. Ilang half-step Godlords at Ancient Gods sa tabi niya ay nawala rin na parang mga bula. Ang dreamification ni Zhao Fang ay isang kakayahan sa lugar.
Siya ay nagkaroon ng kanyang sariling mga puwersang umatras upang maisigawa niya ang pinakamataas na epekto ng kakayahang ito sa pinakamaikling panahon na posible. Ito ay upang ang kaaway lamang ang natitira sa kanyang larangan ng pangitain. At ang kanilang pag-urong ay naging dahilan din ng pagkawala ng kanilang bantay ng mga kaaway. Ito. Anong nangyayari? Ang kakilakilabot na eksenang ito ay ang lahat ng miyembro ng Sacred Land ay nanginginig sa takot. Sa isang iglap, wala pang kalahati ng Sub-God Lord forces na dinala ng Sacred Land ang napatay. Dalawang First Heaven God Lord ang napatay, gayon din ang isang Second Heaven God Lord. Ito ba ang kakayahan ng Ninth God Eye? Nanginginig ang boses ng nakakabighaning lalaki, at bigla niyang napagtanto na nagiging malabo na ang sariling katawan. Nako hindi. Agad niyang sinimulan na sunugin ang kanyang bloodline energy at umatras. Tumigil ka. Sa sandaling ito, biglang sumingit ang God Lord Dreamcaller mula sa likuran.